Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Isa ako sa mga babae na nahumaling sa manika. Isa ito sa hilig ko noong laruin. Kasabayan nito kapag ako ay naglalaro, nag-iimahe din ako kung anong klaseng lalaki ang nais kong makasama kapag lumaki na ako. Tulad ng mga napapanood ko sa telebisyon na mga karaniwang kwento ng isang dalaga na natagpuan niya ang kanyang prinsipe. Batid kong hindi lamang ako ang nag-iisang nilalang ang nangarap ng ganito. Kaya naman, bit-bit ko ang ideyang ito habang ako ay lumalaki. Isa pa, lumaki ako, buo ang aking pamilya. Nasaksihan ko ang walang hanggang pagmamahala ng aking mga magulang. Bukod sa turo nilang pahalagahan ng edukasyon, sa oras na pipili kami ng karelasyon, na kailangan naming tiyakin na kilala namin ito ng mabuti dahil sa oras na nakapili na kami ng aming karelasyon ay panghabang buhay na namin itong makakasama. Isa din ang pamilya ko na hindi nakaranas ng labis na gutom sa kadahilan ng parehong mga magulang ko ang nakatapos ng pag-aaral at mapalad na nagkaroon ng maayos na trabaho. Paminsan-minsan dumadalaw kami sa probinsya ng aming mga lolo at lola. At doon kaming magkakapatid na madalas magbakasyon sa tuwing nagtatapos ang taon ng aming klase. Bukod sa merong magagandang dagat, mayaman din ang nasabing lugar na iyon sa malinaw na tubig ng batis, talon o ilog. Marami rin kaming kalarong mga bata sa mga kapitbahay ng aming mga lolo at lola sa probinsya. At yung iba, naging malapit kong mga kaibigan hanggang sa kami ay lumaki. Unang beses kong nagkaroon ng nobyo nung ako ay nag-aaral ng sekundarya. Hindi ko inilihim sa mga magulang ko ang pagkakaroon ng nobyo dahil hindi naman kami pinagbawalan. Basta alam namin maging responsable. Na huwag gagawa ng mga bagay na pagsisisihan namin bandang huli, lalo na kung makakaapekto ito sa aming pag-aaral. Third year high school na ako noon nung nagkaroon ako ng nobyo. Hindi ko mapigilang maging masaya nang maranasan kong magmahal at mahalin. Ang marinig ang salitang I love you, ang magkaroon ng partner sa prom na nababalot ng pagmamahalan ang aming samahan. Kaya rin nung mga sandaling iyon, pakiramdam ko, siya ang nagbibigay sa akin ng swerte sa aking buhay. Subalit, ang aking maligayang puso ay nakaranas din ng pagkabigo. Sapagkat nung kami ay nagtapos ng sekundarya, dito unti-unting nagkaroon ng kalamigan ang aming relasyon. Ang dahilan ng pagdugo ng aking puso ay dahil hindi na kami magkasama ng universidad nung nag-aral kami ng kolehiyo. Magkaiba kami ng kursong kinuha at sa bawat paglipas ng panahon, napapadalas ang pagtatanong ko sa kanya. Ayaw niya nang madalas akong nagte-text o tumatawag sa kanya. Nung sinabi niya ito sa akin, mas lalo kong hindi mapigilan ang sarili ko na magselos. Lagi ko siyang pinaghihinalaan. Hindi ko maalis sa isip ko na posible siyang matukso, lalo na madaming mga posible na magawa niya ito at ang kanyang paaralan ay meron ding mga babaeng estudyante. Hindi ko mapigilang mabalisa. Lalo na't marami sa mga kaeskwela ko na merong karelasyon na ang kanilang nobyo ay nagtaksil. Simula noon, sinabi niya sa akin na nasasakal siya, kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay sa akin. Nung una ang sumagi sa isip ko, meron siyang iba kaya siya nakipaghiwalay. Pero kalaunan, napagtanto ko na ako rin ang may mali sapagkat hindi ko siya pinagkatiwalaan. Gaya ng payo ng aking mga magulang na ang isang relasyon ay dapat merong ding tiwala. Hindi ito na magtatagumpay o magtatagal kung wala nito. At ang makaranas ako ng pagkabigo ng puso ay parte lamang ito ng ating buhay para meron tayong matutunan at nang hindi na ito maulit. Isa pa anak, bata ka pa naman, marami ka pang kakaining bigas. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral, okay? Sambit ng malumanay ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit pero nung niyakap ako ni mama, ang lungkot sa dibdib ko ay nabawasan ng bigat. At nagpasalamat ako dahil
Isa sila sa mga bukas at malawak na pangunawa. Sabi ng mga kaibigan ko, isa daw akong mapalad dahil ang aking mga magulang ay hindi mahigpit sa mga ganitong bagay kumpara sa kanila. Na tila napakalaki na ng kanilang kasalanan sa oras na malaman ng kani-kanilang mga magulang na sila ay nagkaroon ng nobyo. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na atupagin muna ang aking pag-aaral. Kaya naman, itinuon ko ang lahat ng atensyon ko dito. Nakakahiya kung hindi ako makatapos, lalo na meron na akong mga kapatid na nakatapos na. At ang bigyan ko ng pagkadismaya at pagkabigo ang aking mga magulang ay tila ba mas masakit iyon para sa akin kumpara sa pagkikipaghiwalay ko sa aking dating nobyo. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na ako naman ang nagmarcha sa entablado at nakapagsuot ng itim na toga. Kasabayan nito, nakatanggap ako ng magandang relo sa aking mga magulang bilang kanilang regalo. Anak, gaya ng sa mga ate mo, ang relo na sa bawat oras na dumaraan ay sumisimbolo na pahalagahan mo ito. Ngayong ikaw ay magsisimula na sa tunay na laban ng buhay, palagi mong pagkakatandaan na ang oras ay mahalaga. Na kapag may dumating mang magandang oportunidad, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya ng mahigit sa 100%. Nang sa ganon, wala kang pagsisisi. At sa bawat oras ng pagsubok, huwag kang magmadaling matuto dahil ito din ang daang tatahakin mo upang ikaw ay magtagumpay. Ano man ang nais mo sa buhay o hangarin. At syempre, hindi mawawala na sa bawat pagtingin mo ng oras, maalala mo kaming mga magulang mo na tawagan o kamustahin kahit na ikaw ay abala. Paliwanag ng aking ama. Biglang may tumulong luha sa aking pisngi at inilapit ko ang regalong relo sa aking puso upang pagpapakita ko ng pagpapahalaga dito at naantig ang puso ko sa kanilang naipayo. Nung nakahanap ako ng trabaho, mas inuna ko ang mga pagbayad sa aking mga magulang. Kumbaga, ang pagsukli sa kanilang lahat ng mga sakripisyo. Sa aking unang sahod, ibinigay ko ito sa aking mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang magandang buhay na ipinaranas sa akin. At dahil 3 na kaming magkakapatid ang nagtatrabaho, nagplano kami at sinorpresa din namin ang aming mga magulang sa isang magandang bakasyon na isang popular na destinasyon sa bansa. Ang makita ang kanilang mga ngiti, ang maglaan ng oras sa kanila ay hindi ito mapapantayan ng kahit anong halaga dahil sa mga mata ng aking mga magulang, walang ibang sasaya ang makapiling ang kanilang mga anak. Kaya malaking inspirasyon sila sa buhay ko at dahil din dito, nakilala ko ang lalaking na pangasawa ko. Isang gabi, nagpunta kami sa club nila ate upang mag-party at dito ko nakilala si Charlie. Sa lugar na iyon, ang isa sa mga kasamahan niya ay kakilala at katrabaho pala nito si ate. Nung unang sulyap ko sa kanya, ang napansin ko ay ang kanyang malalim na dimple sa pisngi. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hangaan siya dahil gwapo ang kanyang itsura. Hindi lang iyan, marami din kaming bagay na may pagkakapareho, gaya ng hilig sa pagkain, mga lugar na nais puntahan at musika. Matapos ang pagkikitang iyon, kami ay nagpalitan ng numero dahil kinabukasan sila ay pabalik na ng Maynila. Makaraan ang ilang linggo, kami ay nagkitang muli dahil inaya niya akong kumain ng shawarma na pinag-uusapan ng kanyang mga kaopisina. Dahil mahilig kami pareho sa pagkain, ito ang ginamit niya upang mapalapit kami sa isa't isa. Nagpupunta kami sa mga maliliit na kainan na masarap at murang halaga. Madalas kaming nagpupunta sa mga University Belt o Binondo. At habang tumatagal, bukod sa nagkakasundo kami sa pagkain, nakilala din namin ang bawat isa. Ikinuwento niya sa akin na siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang at ang kanyang ama ay pumanaw sa sakit. 5 taon na ang nakakaraan. Nabanggit din niya sa akin na nais niyang bumukod ngunit hindi niya magawa dahil mag-isa na lang ang kanyang ina sa bahay at batid niyang mas lalo itong malulungkot kung pati daw siya ay iiwan ito.
Bukod sa may itsura, isa din siyang nagpapahalaga sa magulang. Kaya naman nagustuhan ko siya at kami ay naging magkasintahan. Maraming salamat dahil sinagot mo ako at ang totoo niyan, ako ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa at hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito dahil mahal na mahal kita. Malambing niyang wika. Nakakahiyamang aminin pero hindi ko mapigilang kiligin nung oras na marinig ko ang kanyang pangako at pagtapat ng pag-ibig sa akin. Bukod sa kanyang mga magagandang nabitawang salita, tinatapatan din niya ito ng gawa, kaya ramdam ko ang kanyang sinseridad. Bagay na nagpalalim ng pagtingin ko sa kanya. Bukod doon, nireregaluhan din niya ako ng bulaklak, tsokolate, o ang pamamasyal namin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa aming 3 taon bilang magkarelasyon, ipinakilala din namin ang isa't isa sa aming mga magulang. Wala ni isang tumutol at lahat sila ay sinang-ayunan ang aming relasyon. Marahil malaki ang kinalaman dahil kami ay malaki na at meron ng mga trabaho, o marahil nakita nila kung gaano namin kamahal ni Charlie ang bawat isa. Ano man ang dahilan, ang relasyon namin ay may basbas at pahintulot ng aming mga magulang. Kaya naman nung dumating ang araw na nag-propose si Charlie sa akin, agad akong sumagot ng oo. Sa aming preparasyon, kinausap na ako kaagad ng magiging mister ko na kami ay titira sa bahay ng kanyang magulang. Babe, ang plano ko sana doon tayo titira sa bahay ng parents ko. Mag-isa na lang kasi ang nanay ko, mahirap na iwan. At alam ko ding nais mong magkaroon ng sariling property. Baka pwedeng pag-isipan muna natin ito ng maigi kung ano ito. Hindi pa naman tayo nagmamadali, di ba? Wika ni Charlie. Hindi naman ako tumanggi dahil kung ako din ang nasa sitwasyon niya, parehong-pareho din kami ng gagawin. Ginanap ang aming kasal kung saan kami unang nagkakilala. Isang beach wedding kung saan namin naidaos ang aming pag-iisang dibdib kasama ang aming pamilya at malapit na kaibigan. Bagamat may agam-agam ako sa pagtira sa iisang bubong kasama ang aking biyenan, nawala ang lahat ng ito dahil ang aking biyenan ay mabait at maasikaso. Meron din itong trabaho kaya madalas din siyang wala sa bahay bukod sa isang kasambahay. At kapag wala kaming mga pasok at lahat ay nasa bahay, ang biyenan kong babae ang nagluluto at hindi ko mapigilang mapapikit sa tuwing natitikman ko ang mga ito dahil meron siyang talento sa pagluluto at lahat ay masasarap. Kaya hindi na ako magtataka kung nakahiligan ng mister ko ang mag-food trip. Ibinahagi din sa akin ng biyenan ko ang kanyang mga kaalaman hingil sa pagluluto, lalo na ang kanyang espesyal na sisig. Dahil kung sakaling wala na siya, maaring ako ang magpatuloy nito upang maipasa ko sa mga susunod pang henerasyon. Tubong Kapampangan ang aking biyenan, ang lugar kung saan maraming masasarap at kilalang pagkain ang nagmula doon. Nung ako ay nabuntis, mas lalo pang naging maalaga ang aking biyenan sa akin. Sa trato niyang ito, parang pakiramdam ko, hindi ako umalis sa poder ng mga magulang ko dahil napakainit ng pagtanggap at ramdam na ramdam ko ang kanyang pagiging ina sa akin. At sa paglipas ng panahon, biniyayaan kami ng anak na babae at pinangalanan ko ang aming anak mula sa pangalan ng aming mga ina. Maria mula sa pangalan ng aking ina at Evelyn naman mula sa aking biyenan. Nung masilayan ko ang anak ko, hindi ko mapigilang mapaluha dahil napapaligiran ang anak ko ng parehong huwarang ina. At ipinangako ko din sa sarili ko na sisikapin kong maging mabuting ina para sa anak ko at may bahay para sa asawa ko. Akala ko patuloy na magiging matiwasay, tahimik at payapa ang aming buhay. Ang akala ko, kilala ko ang mister ko. Ang akala ko, siya ay mabait at tapat. Ngunit, gaya din siya ng ibang lalaki na kapag nilapitan ng tukso, ay madali itong matutokso. Isang araw pag uwi ko sa bahay galing sa trabaho,
Nadatnan ko ang mister kong palakad-lakad mula kusina at sala. Halatang halata na balisa at malalim ang iniisip. Babe, what's wrong? Tanong ko. Hindi niya ako narinig nung unang beses kong tanong at inulit ko itong muli. Nung narinig niya ako, ang sinagot niya sa akin ay problema daw sa kanyang trabaho. Nais ko pa sanang magtanong pero nagdesisyon akong wag muna siyang gambalain sa pag-aakalang may problema nga siya sa trabaho. Subalit, makaraan lamang ang ilang araw habang inaayos ko ang mga gamit niya nang biglang may nalaglag sa kanyang satchel bag. Isang puting sobre na may address sa isang ospital. Biglang pumasok sa isip ko. Hindi kaya may sakit siya? Please Lord, sana mali ako ng akala. At tiningnan ko ang laman nito habang labis na nanginginig ang aking mga kamay. Pagtingin ko, ako ay labis na nagulantang dahil bukod sa mali ako nang inaakalang siya ay may sakit, hindi pumasok sa isip ko na magagawa niya ito sa akin. Ang laman ng sobrang iyon ay isang ultrasound ng isang babaeng nagdadalang tao. Hindi ako buntis dahil 2 taon na ang anak ko. Wala din akong natatandaang nagpa-check up ako sa OB-GYN. Lalo na, iba pa ang pangalang nakasulat sa nasabing ultrasound. Ang normal na reaksyon ay dapat kukumprontahin ko kaagad ang mister ko hingil dito. Ngunit, ang mga paa ko, tila ba nakaglue at hindi ako makagalaw. Ang unang pumasok sa isip ko, ang anak ko. Kawawa ang anak ko. Marahil bigla akong nakaramdam ng takot. Natakot na malaman ang totoo na sa dulo ng aking utak ay umaasang hindi sa kanya ito. Isa pa, maari niya itong itanggi at sabihing hindi iyon sa kanya. Naisip ko na kailangan kong maging handa anuman ang katotohanan at gawin ang tamang hakbang para sa ikabubuti ng aking anak. Isa pa, ayaw kong lumaki ang anak ko na hindi buong ang pamilya. Ang imaheng ito ay tunay na nakakadurog ng puso. Ang ilang mga araw, sinundan ko siya upang tiyakin ang aking suspetsa. Sa aking pagsubaybay, labis na kumikirot ang aking puso dahil kinumpirma niya ang hinala ko. Isang araw na pagsunod ko sa kanya, hindi siya pumasok sa trabaho bagkus nagtungo ito sa isang restaurant at nakita ko sila doon ng kanyang babae. Malinaw na may relasyon sila dahil hinawakan ng mister ko ang kamay ng babae na nakapatong sa mesa. Hindi na ako nagtagal pa doon at umalis. Dito ako nagdesisyong kumprontahin ang mister ko at kung itanggi man niya, meron akong litrato nila sa nasabing restaurant. Nung gabing iyon, inintay ko siyang umuwi at plinano ko na patulugin ang anak ko sa bahay ng mga magulang ko. Kung sakaling magkaroon ng sigawan, hindi niya ito masasaksihan. Nung araw na tinanong ko ang mister ko, ang inaasahan ko na mali ang hinala ko, pero hindi siya tumanggi at nawindang ako sa kanyang sagot. Hindi ko itatanggi at totoo ang nakita mong ultrasound ay dahil nakabuntis ako ng isang babae. Pero nais ko siyang panagutan. Hindi ko sinasadya ang nangyari pero hindi ko siya maiwan. Sagot nito. Anong ibig mong sabihin hindi mo siya maiwan? Tanong ko. Hindi ko siya maiwan na gano'n na lang. Paano yung bata? Paano siya ngayong nagbubuntis siya? Sagot nito. Aba, yun ang nasa isip mo? Anong pumasok sa utak mo, Charlie? Huwag na lang ako, pero ang anak mo, hindi mo ba naisip? Iritable kong sagot. Pasensya ka na. Sana maunawaan mo ako. Bigla niyang sagot. Maunawaan? Ito ang salitang nagpaulit-ulit sa isip ko. Ganun na lang ba? Kailangan ko ba siyang konsintihin sa ganitong pagkakamali? Pinagmukha niya akong tanga at hindi ko matiis na makita ang kanyang muka kaya nagdesisyon akong umalis. Paglabas ko ng pintuan, tamang-tama ang biyanan ko, nakita ako na mayroong bit-bit na bag at tinanong ako kung saan ako pupunta. Sa sobrang inis ko, sumagot ako ng pabalang na, tanungin niyo ho yung magaling yung anak at nagsimulang maglakad patungo sa labas. Teka iha, tinatanong kita ng maayos. Sana naman pakisagot din ako ng maayos. Malumanay na sagot ng biyanan ko. Nung marinig ko iyon, bigla akong nahimasmasan dahil hindi ko na malaya na nabastos ko ang biyanan ko.
Dito na ako nagsimulang humagulgol at hindi ko natiis. Ipinakita ko ang litratong nakuha ko at maya-maya pa ang biyenan kong babae sinugod ang kanyang anak at nagsalita ng, "Walang hiya kang bata ka! Wala kang pinagkaiba sa ama mong magaling! Walang hiya! Walang hiya!" Habang hinahampas niya ito. "Pilit kong itinutuwid ang pagkakamali ng ama mo. Pero kahit anong gawin ko, katulad na katulad ka niya. Anak ka nga niyang tunay. Kung alam ko lang na susundan mo din ang yapak ng ama mo, hindi na sana kita tinanggap, walang hiya." Dagdag nito ng pasigaw. "Mami, anong ibig mong sabihin?" Tanong nito. "Huwag mo akong matawag-tawag na mami dahil hindi kita anak." Sigaw nito. Ako at ang mister ko nagulat sa revelasyong binitawan ng biyenan kong babae. At nakita ko ang biyenan ko na napaupo sa sahig at umiiyak. Samantalang ang kanyang anak nakatayo lamang doon na parang estatwa. Kaya dali-dali kong pinuntahan ang biyenan ko at inakay ko siyang umupo sa sala. At nakisuyo sa kasambahay na magdala ng baso ng tubig. Nung siya ay kumalma, dito namin natuklasan na si Charlie ay anak pala sa ibang babae ng kanyang ama. Nung mga panahong iyon, hirap siyang magbuntis. At kahit na masakit ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister noon sa kanya, pinili niyang magpatawad at pinalaki ang bata na parang kanyang tunay na anak. Hindi din niya aakalain na kahit anong maayos na pagpapalaki sa kinupkop niyang bata, bandang huli, magiging katulad din pala ito ng kanyang ama. Baka sa mukha niya ang labis na pagkadismaya at nung araw na ding iyon, imbes na ako ang umalis, pinalayas niya ang kanyang anak. Galit na galit ito at pinaghahagis ang mga gamit nito sa labas ng pintuan. Habang nangyayari iyon, hindi ko maproseso ang nangyari na tila ba naging tagapagtanggol ko ang biyenan ko. Ilang beses mang magmakaawa ni Charlie pero hindi siya pinapakinggan ng kanyang ina. Pagkaalis ng mister ko, "Iha, pasensya ka na. Hindi ko inaakala na ganito ang mangyayari. Kung magdesisyon kang hiwalayan yung bastardong iyon, hindi kita pipigilan. Nandito ako sa likod mo, handa kang suportahan." Wika ng biyenan ko habang umiiyak. Akala ko okay ako. Akala ko wala na. Pero nung malaman ko ang ginawa ni Charlie, ang lahat ng sugat ko biglang dumugong muli. Kaya labis na masakit para sa akin ang nangyaring ito dahil 2 beses itong nangyari. At iha, humihingi ako muli ng patawad. Dagdag nitong sambit. Sa paglipas ng araw, hindi ko alam kung sinapian ba ng masamang espiritu ang aking mister dahil ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko maunawaan at walang katuturan ang kanyang mga desisyon sapagkat mas pinili niya ang babaeng iyon kaysa sa amin. Labis daw siyang naaawa sa babae at hindi ko mapigilang matawa sa inis dahil ngayon ko lang napagtanto na sa oras na makakita siya ng magandang babae, hindi niya ito matatanggihan. Mas bata at maganda ang bago niyang babae pero hindi na iyon ang mahalaga dahil pinatunayan niya lang sa akin na hindi niya ako mahal dahil nagawa niyang baliwalain ang mga taong pinagsamahan namin. Nagsumiti ako ng legal separation sa korte at dahil wala naman kaming ari-ariang naipundar, ang pinaghatian namin ay ang perang nasa bangko. Sa ganitong paraan, maisalba ko man lang ang dignidad ko at hindi magmakaawa sa kanya na bumalik sa amin. At kung magsama kaming muli, hindi na rin naman maibabalik sa dati ang trato at pagtingin ko sa kanya. Pinayuhan din ako ng biyenan ko na huwag akong magpakatanga o magpakamartir gaya ng ginawa niya noon. At ang pagkakaiba daw namin ay noon wala siyang trabaho at nakadepende sa kanyang mister. Kaya magmula noon, ito din ang nagtulak sa kanya na magtrabaho at magkaroon ng sariling kita para sa kanyang sarili. At mas madali akong makakapagpatuloy sa buhay dahil meron na akong trabaho. At itoon ang aking buong atensyon sa aking anak at punan ito bagay na hindi na mapupunan ng kanyang ama. Sa ngayon, nakabili ako ng isang townhouse sa May Rizal. Meron itong 3 kwarto. Isa para sa anak ko, sa akin at sa biyenan ko
at kaming 3 ang magkakasama sa bahay. At kada linggo, kami ay dumadalo sa pagsasalo-salong kainan sa bahay ng aking mga magulang. Yung bahay at iba pang mga ari-arian na nasa pangalan ng biyenan ko, ibinigay niya ang lahat ng ito sa pangalan ng kanyang apo. Ang dating mister ko naman, natuklasan din niyang hindi pala siya ang ama nung pinagbubuntis ng babaeng pinili niya. Tama nga ang desisyon ko na hiwalayan siya dahil batid kong uulitin niya muli ang pagtataksil sa oras na lapitan siya muli ng tukso. At kahit ayaw ko man siyang makita, hindi ko naman siya pwedeng pagbawalang maging ama sa aming anak. At panahon na lang din ang makakapagsabi sa pag-aayos nilang mag-ina. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. April Spindler, George Notarte, Reynaldo Casaba.